Diyos ko, Lord! Talagang difficult na difficult ang chikahan na ito. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is the TV Show, ang Tayo na Talakayan Showbiz Edition. Eto na nga, di ba? Kapipirma lang ni Daniel Padilla ng kanyang contract with Star Magic Kingdom. At sa nasabing pagpirma ng kontrata, nagpasalamat si Daniel Padilla sa mga Katniel fan at nananalig siya na talagang ibang klaseng mga fan ang Katniel. Pero, on the other side of the equation, sa sinabi niyang yon, sangrekwang mga fan nila ang inis na inis lalo kay DJ. Mare, sa'yo muna. Ano muna yung kwento mo tungkol? Kasi I read in your uncut column about how some fans really appreciated what DJ did. Oo, kasi, di ba, nag-contract signing siya sa ABS-CBN. Nagpasalamat yung mga executives kasi, true to his word, hindi niya iniwan ng ABS-CBN. He decided to stay. Oo, he decided to stay. Di ba? Ngayon, in his short speech, he mentioned Catherine Bernardo and thanked her for being in his journey, in his adventures. Kasi 'di ba, 11, 12 years sila nagsama, ganon. Ngayon, syempre maraming natuwa kasi hindi niya nakalimutan, hindi niya, 'di ba? I mean, tawag dito, although hindi naman talaga expected na aanin niya si Catherine, di ba? Imamalign or whatsoever. I-highlight niya sa kanyang speech, di ba? Pero, syempre, that's laudable kasi, di ba, hindi niya kanilamutan, di ba? Nagpasalamat siya at in-acknowledge niya na talagang yung love team nila ni Catherine, yung nagdala sa kanilang dalawa. Di ba? Pero sabi mo nga, on the other journalista, di ba? On the other side of the equation, ang mga imperialista magkaisa, feeling nila, at galit na galit talaga sila ha, I read so many posts in X, feeling nila, tama na, sobra na, Daniel, tigilan mo muna ang panggagamit kay Catherine Bernardo. Kumbaga si Catherine, para sa mga ibang Katniel fan, nung hiniwalayan ka, never ka nang binanggit. Ayaw ka nang pag-usapan. So bakit saan pa raw nanggagaling itong mga paandar at pautot mo na magpapasalamat ka pa kay Catherine? Alam naman ng lahat ng tao na pabulat bunga. Pangalawa, kaya sila nagigil sa iyo, DJ, hanggang ngayon kasi wala kang ina-acknowledge na fault. Kahit pa nga wala kang inaamin, wala kang kinukumpirma na mas malaki ang dahilan, na mas malaki na maaaring ikaw ang dahilan ng inyong hiwalayan. So, ang mga tao, dismayado sa'yo. Huwag mo na raw gamitin dahil talagang majority of the Katniel fans, Team Catherine. Aminin na natin yun. Aminin na natin yun, Mare. Oo. Clearly, this is a case of damn if you do, damn if you don't. Yes. Pag hindi niya binate, hindi niya pinasalamatan si Catherine, ay, walang hiya talaga ito. Ay, walang utang na loob talaga. Ito, samantalang si Catherine nagdadala ng love team. Ngayon, ang binati niya, in-acknowledge niya yung tulong ni Catherine sa kanilang journey, sa kanilang adventures for 12 years. Ganun pa rin. May nasabi pa rin ng tao. Banggang-bangga. Oo, di ba? User daw, hindi na lang hayaan. Chuchu-chuchu. That is a clear case of damn if you do and damn if you don't. Well, diba, ganun lang naman yun. Ang nakakalungkot pa dyan is that between Catherine and Daniel, career-wise, mas si DJ ang may dapat patunayan. Maraming endorsement ang iniwan siya. Diba? Si Catherine, kumitang a very good girl. Yeah. Pangalawa, putok na putok ang chika na si Jericho Rosales, totoong liniligawan si Catherine. Talaga? Oo. Putok na putok ang chika ha, na nililigawan talaga Jericho is pursuing Catherine, and not just because they are teaming up for a project together, but because Jericho daw really likes the very good girl. Ganon? Yes. Diyos ko. Parang At ano yan ha, sa X, blind item kunyari. Pero, nanggaling ang blind item mismo sa portal ng Star Magic. Pero, I think Daniel will be able to surpass this because he's a good actor, better than Catherine. Diba? Well, we will see more than... Nakaka-artist siya.
between the two, mas nakakaarte si Daniel kaysa kay Catherine. Mhm. But, better project lang yung napupunta kay Catherine. Mhm. Di ba? Tawag dito, for all we know, kasi si Catherine nabibigyan ng malalaking project na parang solo lang niya, like a very good girl, di ba? Pero, sa kanilang dalawa, mas nakakaarte si Kaso, yung lang yung public perception kay Daniel, medyo masama. Kasi parang siya nagtaksil, di ba? Yun ang pinalalabas Yun nila. ang Parang pinapalabas. siyang di ba? O, yun lang yun. That he has to surpass. And I think he will be able to do it. Well, I just hope he really does well with this movie with Zanjo Marudo. And sabi mo nga, ang pambansa aktor na si John Arcilla, yun ang next big project ni DJ na matagal-tagal pang ipapalabas. So by the time na pinalabas yun, maaring naghilom na ang sugat. Mabilis na makalimot ang mga fan. Magpakatotoo na tayong lahat. At kung talagang maganda ang kwento noon, at talagang sabi nga ni Kumare, mahusay na mahusay si DJ doon, edi, na yun, parang vindicated siya as far as him being an actor is concerned. At least, patunayan niya na he can stand alone without a love team as well. Kasi gano'n na nangyari kay Catherine, a very good girl, di ba? Wala siyang ka-love team ata doon. Saan? Oo, wala ka love team, wala ka So, sa amin man, sa akin naway maging matagumpay ka, Daniel, at naway mga susunod mong proyekto, ay talagang interesting. Kasi I'm curious to see paano yung PR machinery pag lumabas na yung pelikula ni Daniel. Kung it will be of the same intensity nung ginawa sa A Very Good Girl. Kasi imposible hindi pagkumpara ng mga fan. Di ba? Naman yun, ma-cure naman yun. Tsaka tawag dito, stand-alone naman si Daniel. Akala lang nila hindi, pero stand-alone naman yan. Artist, hindi naman yan hindi naman yan pagkit wala ng love team, dapang-dapa na, Sad-sad na. Oo, kasi nga, sa showbiz, diba, may history lagi na pag nagkahiwalay yung love team, mas sumisikat ang babae. Oo, pero hindi. Diba? Bakit si Liza Soberano, naghiwalay sila ni nabigyan pa ng solo project si Enrique Hill. May nanonood ba? Sabi ko nabigyan ng project. Sabi ko nabigyan ng solo project, di ba? At ang pangalawang gusto ibato sa akin ng mga galit na galit kay Daniel, yung pelikula nila ni Charo Santos, yung may yung may Visayan title, it was a flop. Kasi, una-una, di ba? Again, I'm going with the argument. At sabi mo, stand-alone artist si Daniel. Yun lang yung sinususugan ko doon. Kasi nga, it's a very serious film project. Walang masyadong nanonood. Kasi clearly they don't want the actor to be in that category. Di ba? Gusto nila yung may konting love team, may konting love, may konting makismo, may konting lahat, di ba? And ngayon, with Zanjo Marudo and John Arcilla, parang wala rin love doon. Parang makismo lahat yun. Kasi ka natin, di ba? Di ba? At yung rin nila yung movie nila na Bonifacio with He's the One That Got Away with Jasmine Curtis, hindi rin yung ganung kalakas sa Film Fest box office. Tagal na nun, 2014 pa yata Hindi, yun. what I'm trying to say again is that, sabi mo nga, stand-alone artist si Daniel. So, yun ang, kumbaga, kung tatahiin ng mga fan, sabi nila, kala ko ba stand-alone artist, bakit laging pa nagsosolo siya? Hindi naman pala ganung kalakas. Whatever it is. At we can never tell, baka mamaya yung pelikula naman yung with Sanjo and pambansang aktor Jet Arcilla, kasabi ka ng lahat. Di ba? Hindi naman po akin nangyari sa mga dating offering, di ba? Hindi naman po akin nangyari sa mga dating ka-love team ng ibang babae na laos. Di ba? Kasi ang daming mga pakatoo ng mga magka-love team na hindi kasi ang feeling ko kasi underrated si Daniel. Si Catherine naman overhype. Okay. Yun ang feeling ko sa kanila. Well, it's a very valid observation naman. Overhype. Kasi, Diyos ko, kaya naman, si Dali Leon nilagpaso sa ilang mga eksena si Catherine. Overhype lang she's not that good. Okay. Yan malalaman natin sa tamang panahon kung nagagaling pa si Catherine o mas gagaling talaga si Daniel Padilla. At para malaman natin kung sino talaga ang pinakamagaling, lalong-lalo na sa mga showbiz online shows, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel.
At i-follow niyo kami sa aming Facebook pages, both sa Daily Tribune at sa Diario Tirada, para hindi po kayo maiiskupan. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva that you love. Kasama ko, aking kumaring Utso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.